isang pares na dowsing rod mula po sa Valenzuela, Metro Manila. Kailangan meron po siyang complete load. Dowsing rod, bili ko po siyang lalagyan ng bala para sa sucker deposit. Isang magandang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating pong mga katiits. Demo pa rin po ng pinusuan ng ating isang katiits, isang pares na dowsing rod, L-rod, mula po sa Valenzuela, Metro Manila. Ito po yung pinusuan na gagamitin po natin sa pag-locate o pag-demo po ng pang-sucker deposit. Ito po ang ating dowsing rod. Ito po ba ay pwede na gagamitin po natin sa paghanap po ng sucker deposit. Lalo na po yan ay complete load na at napakahalaga po nito, katiits, mga kababayan, na kapag bubuo po tayo ng dowsing rod, kailangan meron po siyang complete load. Hindi po pwedeng wala. Dahil kapag wala po yan, rod na binalaktot lang po yan, makakalukit po yan ng highly minerals, decoy at iba pa po na malulukit ng ating dowsing rod, lalo na kapag walang load. Na ito po karamihan ay ginagamit sa paglukit din po ng volume ng tubig. At ganoon na rin, katiis, kung ano yun po yung katulad ng locator, single antenna, triple antenna, ay katulad din po ito, lalo na kapag nilagyan mo na po siya ng complete load. Ngayon mga katiis, mga kababayan, muli nyo po ako samahan at meron po tayo dito yung sa pang-sucker deposit po na lalagyan po natin ng load. Ito pong ating pang-sucker deposit. Ayan, ito na nilalagay po dito. Ayan. Nandito po yung yan. Complete na po yan at muli ko pong sasaraduhan. Para wala po sa singaw. Ayan. At sa pamamagitan po, katiits, ng dowsing rod, bili ko po siyang lalagyan ng bala para sa sucker deposit. At kapag hindi mo naman po siya binalahan ng pang sucker deposit, hindi po ilulukit ng dowsing rod. Ito po ang ating sucker deposit. Gold pa rin po. Kung gold lang yung ibabala, gold pa rin po yung atin pong ilulukit ng dowsing rod. Ito, katiits, ito po yung pambala ko ng pang sucker deposit. Ayan. Binala ko na po siya ng pang sucker deposit. At muli, ito po yung paggamit ng ating dowsing rod. Baba pa rin. Ayan, mula po sa baba. So, paghanap pa rin po ng sucker deposit, doon pa rin po siya nagtuturo. Ayan. Doon po siya nagtuturo sa ating pong sucker deposit. Ayan, ganun po siya kabilis, kalakas sa paghanap po ng ating sucker deposit. So mga kababayan, mga katiits, kaya napakahalaga po na kapag ito pong ating dowsing rod ay kailangan may bala po siyang pang sucker deposit. Dito pa rin. Ito po yung ating target. Ayan. Ganyan pa rin po yan. Ayan. Kailangan doon pa rin po manggagaling sa baba. Ayan. Ganyan pa rin. Ayan. Ngayon mga katiits, kapag yan ay kitatapatan, ayan, nag-ikis na po yung kanyang dulo. At kapag po yan ay nilapang ka na, ayan, sasagad po yan. Dahil may bala po tayong pang-sucker deposit. Ayan. Ganyan po yung ating dowsing rod. Ayan. Ito, katiits. Yan po yung ikot ng ating dowsing rod. Ayan. Sa pamamagitan po ng ating mga inilulod, napakahalaga po yan sa isa pong dowsing rod. Ayan, dahil may sucker deposit po yan. Ngayon mga katiis,
Isa lang po yung aking gagamitin. Pero pag gagamit po kayo ng dowsing rod, dapat dalawa po, dalawang piraso. Yung magkapares siya, magkasawa. Ayan, ito po yung bala na dito pa rin. Ayan. Ayan po yan, katis. Ito pa rin po siya nagtuturo. Ito po ay locator na rin. Ayan. Ito pa rin siya. Ayan. Sa paggamit pa rin po ng ating dowsing rod, anumang klase locator na hawak ninyo, kailangan lagi pong practice. Focus po yung kaisipan sa paggamit po nito. Dapat doon lang po yan nakatuon yung ating atensyon, yung pong ating kaisipan doon po sa ating hinahanap. Para magkaroon po tayo ng ground. Papunta po doon sa atin pong target. Yan. Napakahalaga pa rin po yan na kailangan. Ayan. Ito po yung ating dowsing rod. Ito po katis. Dito po ako sa ibabaw. Ganyan po yung ikot ng ating dowsing rod. Ayan. Napakahalaga po yan. Yung mga load na inilalagay. Ganyan po yan. Iikot po yan. At muli mga kababayan, mga katis, dito pa rin. Tatanggalin ko po yung pambala ng load na ating nilalagay. At subukan ko katis na kung ilulukit po ba ng dowsing rod ito pong ating target. Ayan, muli mga katis, kung ano po yung ilulukit nito. Ayan. Ayan, doon po siya nagtuturo. Ayan, dahil doon po yung volume ng tubig. Ayan, doon pa rin. Volume po ng tubig ang ilulukit po ng ating dowsing rod kapag hindi po binalahan. At kapag gold naman po, mga katihits. Ayan. Doon pa rin po siya tuturo. Ito po ang ating dowsing rod doon sa volume po ng tubig. At ito po mga katits, babalahan ko naman po siya ng gold. Sing-sing po yan na 24 carats. Dahil meron po tayong gold doon. At ito naman po ay babalahan ko pa rin ng ring. Ayan, gold po yan na 24 carats. Ito po ang ating dowsing rod. Kung ilulukit po ito, ituturo ng ating dowsing rod. Ito pong gold na may takip na nasa sucker deposit. Ayan. Kung alin po yung ating, kung ito tuturo po ng ating dowsing rod. Ayan. Ayan, wala katik, wala po reaction po yung ating dowsing rod. Hindi po siya nagtuturo ng sucker deposit. Lalo na kung anong bala po natin ay hindi po nakalagay sa pang sucker deposit. Ayan. Wala pong reaksyon. Ito pong ating dowsing rod. Ayan. Dapat po yan. Magkakaroon na po yun ng reaksyon. Ayan. Gumagalaw-galaw lang siya. Wala. Hindi po ituro ng ating dowsing rod. Ito pong sucker deposit. Ayan. Subukan ko naman katihit. Dito naman. Ayan. Wala pa rin. Kung magigis siya, hindi pa rin nagbabago yung ating dowsing rod. Dapat nagkukros na po yan. Kung malulukit po yung sucker deposit. Ayan, wala pa rin po. Ayan. Wala pa rin. So yun po yung mga pagkakaiba na kailangan dapat napakahalaga po na mayroon pong sucker deposit na yun po yun din yung ating ibabala na nakalagay po doon sa balahan ng pang sucker deposit. Yun po yung kaibahan. At muli po mga kababayan, mga katiits, ito po yung pinusuan ng ating isang katiits mula po sa Valenzuela, Metro Manila, ng Paris na dowsing rod. Mga kababayan, mga katiits, maraming salamat pong muli. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan.